Update as of January 18, 2025, Sagpaguita vendor identified by Police Mandaluyong. They clarify na hindi na minor ang vendor. Klinaro rin ng nanay ng vendor na 22 years old ng kanilang anak at naka-enroll sa private school. Nakakaranas ngayon ng trauma ang bata dahil sa mga bashers sa mga comment section na sinasabi nilang sindikato siya, nandudura, nagmumura at dahil dito ay pansamantala muna siyang tumigil sa pagtitinda. At klinaro din po ng magulang ng mga bata na sila ay hindi po magsasampa ng kaso laban sa gwardiya. Subalit, aminado rin sila na apektado ngayon ang kanilang income dahil nga pansamantalang tumigil sa pagtitinda ang anak nilang Sampaguita vendor nag-viral na isang medtech student nga po at scholar na isang private institution at may kakambal po pala siya na nursing student naman po ngayon at yun talaga ang pagtitinda ng Sampaguita ang kanilang ikinabubuhay. Dahil dito, traumang nararanasan niya dahil sa mga bashers ay pansamantala muna siyang tumigil at nagpahayag na ang estudyante na ayaw naman niyang maapektuhan ang trabaho ng gwardiya at nahihiya pa nga siya. Siya pa nga ang nagsosorry guys, napaka-humble niya kung tutuusin. Dapat ang gwardiya ang lumabas, diba? At mag-sorry dahil doon sa ginawa niya. At hanggang ngayon hindi pa nga po lumalabas ang gwardiya para magpahayag ng kanyang sides para malaman naman natin anong sides niya, bakit niya ginawa yun. Subalit isa lang po talaga ang pinakaklaro doon. Meron po siyang code of conduct ng security na nilabag po niya. At dahil po doon ay maaari po siyang kasuhan ng criminal case, no? So dahil dyan po ang PNP ay binigyan na daw po ng invitasyon ang SOSA para ang agency ng gwardiya na sangkot dito ay magbigay ng kanilang panig. Kung hindi sila ay sa ayat sa gusto nila ay kakasuhan sila dahil maliwanag naman po kahit na po hindi minor de edad yung batang sinaktan niya ay nakakaranas pa rin ito ng trauma at higit sa lahat hindi po talaga iyon ayon sa code of conduct ng bilang isang security guard ang sumipa ka, sumapok at sirain mo ang paninda ng isang batang nagtitinda. Sabihin na natin 22 years old siya o hindi na siya minor as nandun pa rin po talaga pasok yung pananakit na ginawa niya at traumang naidulot. Subalit, ayun nga po, hindi nga po magsasampa ng kaso ang magulang ng bata dahil nga po, iniisip din nila na pahayag nga nung tatay niya sa balita na baka malay mo mahirap din. Tulad nun sa unang reaction na ginawa ko, di ba? Na kailangan magpakumbaba din tayo, maging marupok tayo ngayon na dapat sa pagkakataong na to ay pairalin natin ang karupukan na tao lang tayo at dapat magpatawad din at higit sa lahat ay dapat ay unawain din natin yung sitwasyon ng tao. Sabi natin nagkamali, subalit ayun nga po, meron siyang code of conduct na dapat sundin. Dahil dyan, nihintay pa natin ang kanilang pahayag at nawa ay lumabas na sila para hindi na lumaki pa yung kaso niya, di ba? Kasi pangit naman magtago pa siya, handa naman siyang patawarin ng bata sa kanong magulang. Ang problema nga dyan, kapag hindi siya lumabas, ang kaso niyang haharapin ay maaari siyang malabasan ng warrant at syempre lilitisin siya at malisan ng lisensya. At meron po siyang 1 linggo para po harapin ang imbitasyon sa kanila at magpakita at bigay naman ang sides niya, para ayun lang, para hindi naman na lumaki talaga ay pwede naman talagang madaan sa maayos na usapan. At higit sa lahat ay nagpapasalamat din naman yung pamilya niya sa lahat ng nagbigay ng tulong, lalong-lalo na ang DSWD. Bakit nga ba daw tinunto ng DSWD yun? Una, para kumustahin yung pamilya niya, ano daw talaga ang kalagayan. Pangalawa, para magbigay ng tulong. At pangatlo, kung talagang dapat talaga mabigyan ng tulong yung bata kung may nararanasan siyang trauma. At ayun nga, may nararanasan siyang trauma. So, bibigyan siya ng tulong ng CSWD ng kanilang nasasakupan para naman mag-undergo siya ng tamang proseso. Talagang hindi naman po talaga ganun kadali, lalo na yung mga basher. Yan naman kasi mga basher. Ewan ko ba sa totoo lang, may nag-PM din sa akin yan na daw yan, sangkot siya sa, nuhusgahan siya na sangkot siya sa mga
kaso sa BGC at iba't iba pang klase ng karumal-dumal na gawain ng mga yagit talaga na mga walang hiyang mga pulubi. Nagkandamay-damay na nadamay siya na hinusgan siya na kasama nga daw siya sa mga may kaso ng nakawan, pagmumura at pananakit din sa mga gwardiya na kung tutuusin yung mga ganong mga salita ay talagang nakipagtalo din talaga ako, nakipagdebate ako na iba yung nagwa-viral na mga videos bastos na mga batang kalsada, mga yagit na nagmumurat nananakit na ibang gwardiya kaysa sa batang nagva-viral nga. So, yun. Ay, naku ka. Nag-post kasi ako nung nakaraan, di ba? Tapos may nakanood nun. Tapos may nag-react din talaga na hindi maganda at nagsabi na, at kinonect nga siya dun. Sabi ko, iba yung mga batang nagva-viral na sinasabi nyo sa batang sampagita vendor. Ay naku, nauwi talaga sa diskusyon guys. So ito, kaya ginawa ko ulit ito para naman maklaro talaga na yun, 22 years old na nga siya at wala silang balak na magsampa. Tigit sa lahat, napaka-baba nila para maisip pa talaga yung sitwasyon ng guard na baka nga din mahirap talaga siya. Tulad nga nung unang reaction videos na ginawa ko ay yun din talaga naisip ko din yun. So, sana magpakita na yung guard. Wala naman siyang dapat ikatakot. Bigay niya na lang. Hindi naman niya kailangan magsinungaling kung bakit nga ba. Kung talagang nanggigil siya, o di ba? O di para matraining siya sa niya, sa pag-uugali, sa dapat niyang pang matutuhan to handle yung sitwasyon na gano'n, yung i-handle din yung self-tempered niya, di ba? Yung sarili niyang pag-uugali pag mga gano'n sitwasyon na hindi naman niya kailangan manakit. Kahit pa nga kasing edad niya, hindi niya pwedeng saktan, di ba? Kasi magkakaroon talaga ng komosyon lalo na gano'n talaga ang magiging niya, tawag doon, action niya sa mga pinapaalis niya kahit sabihin mo pang siya ang naka-duty, hindi man dapat manipa o mansapok. Makita niyo talaga yung kamay niya, sumapok siyang pasimple, di ba? Sinasabi ko na sa inyo, nakita ko yung kamay niya. Ayun, lahat talaga tayo abangers kung ano na susunod na mangyayari dahil napakahaba pang nito, kwento dahil nga hindi pa nagpapakita yung gwardiya. So, yun, nananawagan ako sa gwardiya. Huwag kang matakot, hindi ka naman din namin huhusgahan. Pero, nanggigigil lang talaga kami kasi naging ganun yung, yung pagkilos mo, di ba? Maging sistema mo. So, ayun. Hayaan mo kung hindi ka nga namin kilala din, hindi ka namin pwedeng husgahan. Yung biktima mo nga ayaw kang sampahan ng kaso. Sino ba naman kami na nakiki-react lang, nakikimarites? Pero ito talaga yung marites na walang halong chemical, kaya real talk lang, kaya pasensya ka na. Kailangan kitang i-real talk kasi kahit anak kong ganyanin mo talaga, himas rehas ka. Pero kung magpapakumbaba ka naman, bakit naman hindi? Sino ba naman kami para hindi ka patawarin, di ba? Iintindihin natin, kaya nga, kailangan lumabas ka para pahayag din iyong side. Wala ka naman dapat ikatakot, 'di ba? Saka alam namin, pati ikaw sigurado nakakaranas na ngayon ng trauma dahil siyempre binabash ka namin, 'di ba? Ang daming nagba-bash sa'yo, kasama na ako do'n. Binash din kita guard. So ayun, labas ka na. Ayun, para magkaayusan na. Tapos siyempre thankful ang pamilya ng vendor kasi nagbigay ng 20,000 cash ang MSWD tapos saka yun sa mga bibigay sa kanila ng tulong kasi nga umistap ngayon sa pagtitindi anak nila dahil nga sa trauma at nahihiya siya pati nga daw yung kakambal niya na nursing student ay binabash din daw kaya na hindi naman dapat hindi naman dapat kasi i-bash kayo naman talaga mga basher ewan ko sa inyo mag-react lang kayo kung ano yung dapat real talk din para dun sa patas lang tayo, okay? Patas-patas lang.